Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, habang papalapit tayo sa pagdiriwang ng kaarawan ng tagapagligtas, makita nawa natin ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Madama nawa nating tayo rin ay mahalaga para sa Diyos, tulad ni Juan na magiging tagapagpakilala kay Jesus. Maging tayo man ay mayroong natatanging misyon sa buhay, ang tanggapin ng Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahang loob. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga sarili guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Taas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo po ang lahat. Harit batong panulukang, saligan ng sambayanan, halina't kami idangal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa 8 araw ng ating pagsisimba. Salamat sa Diyos na kaabot sa 8 araw. Second to the last day ng ating pagsisimbang gabi. Marami po siguro sa atin ay excited na mabuo natin ang pagsisimbang gabi bilang paghahanda natin sa Pasko. Marami sa atin ay nagpapapicture pa, binibilang natin ang araw sa ating mga daliri. Patunay na kumpleto natin ang simbang gabi. At marami siguro din sa atin ay excited, matanggap din ano kaya ang biyayang inilaan ng Diyos para sa akin. Pero mga kapatid, sa araw po na ito ay itinuturo sa atin ng pagbasa na hindi lamang mahalaga na ipagdasal ang biyayang hinihingi ninyo, kundi mahalaga rin na paghandaan ang biyayang ipinagdarasal natin. Hinihingi mo nga ang biyaya, mayroon kang hinihinging biyaya, pero ang tanong sa atin ng mga pagbasa ngayon, pinaghandaan mo bang tanggapin ang biyaya na iyan? Handa ka bang tanggapin ang biyaya ng Diyos? Sapagkat ang biyaya ay hindi lamang ipinagdarasal, ito dapat ay pinaghahandaan natin. Mga kapatid, kapag ang biyaya ay hindi natin pinaghandaan, baka hindi natin alam gamitin kapag dumating ang biyaya. Baka masayang ang biyaya kapag dumating at hindi natin ito pinaghandaan. Makikita po natin sa ating unang pagbasa ngayong araw mula sa aklat ni Propeta Malakias na ang Panginoong Diyos ay nagsusugo upang ihanda ang kanyang bayan sa pagdating
ng tagapagligtas. Ang sabi sa ating unang pagbasa, ang mga saserdote, ang mga tao na maghahandog sa templo, mga taga-Huda at Jerusalem, kapag sila ay mag-aalay sa templo, ihahanda sila ng Diyos. Dadalisayin ng Diyos ang kanilang puso. Nang sa gayon, kapag sila ay nag-alay sa templo, ay magiging handa, dalisay at malinis ang kanilang hain sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kung sila ay mag-aalay at maghahain sa templo, kailangan handa sila. Nang sa gayon ay handa rin silang tanggapin ang kanyang biyaya. Mga kapatid, tama po siguro ang ating unang pagbasa. Kapag tayo ay pupunta sa templo at maghahain, kailangang paghandaan mabuti upang matanggap din natin ng mabuti ang biyaya ng Diyos. Halimbawa ho, kayo po ay magsisimba ng madaling araw ngayong misa na ito para sa simbang gabi natin. Ano po ang pinaghandaan ninyo? Anong paghahanda ang ginawa natin? Sigurado ba tayo na halimbawa maayos ang ating damit? Minsan sinisiguro natin na maayos ang lahat ng dala natin sa simbahan. Pero baka pagdating sa simbahan at magsisimbang gabi, ay minsan baka sa cellphone nakatingin. Baka nagsisimbang gabi, pero nakikipagdaldalan sa katabi. Baka nagsisimbang gabi at hindi nakikinig ng mabuti, wala ang atensyon sa misa. Hindi pinaghandaan. Kaya baka hindi rin maayos matanggap ang biyaya sapagkat hindi pinaghandaan. Mga minamahal na kapatid, ang biyaya ay hindi lamang po ipinagdarasal. Paghandaan din natin tanggapin ang biyaya. Sa ating ebanghelyo naman po ngayong umaga na ito, ay narinig naman natin kung paanong si Zacarias na ama ni San Juan Bautista ay sa umpisa hindi rin handa tanggapin ang biyaya ng anak, kaya natahimik. Hindi siya nakapagsalita sapagkat hindi niya naunawaan agad bakit nga ba sila binigyan ng anak sa kanilang katandaan. Subalit nang nakita na niya ang sanggol at naalala niya ang mensahe ng anghel na Juan ang ipapangalan sa kanyang anak, nakapagsalita na siya sapagkat naunawaan na niya para saan at binigyan siya ng biyaya ng anak. Ano ang plano ng Diyos? Ano ang misyon ng Diyos para sa kanya at sa kanyang anak na si Juan Bautista? Kaya nakapagsalita ng muli si Zacarias sapagkat napaghandaan na at naintindihan na niya ang ibig sabihin ng biyaya. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito ay tandaan natin, kapag ikaw ay hihingi ng biyaya sa Diyos, paghandaan mo na rin ang pagdating ng biyaya na yan. Sapagkat kapag ang biyaya ay ipinagdarasal at pinaghahandaan natin, tunay ngang darating itong biyaya sa buhay natin. Pero kapag ang biyaya ay hindi pinaghandaan, nako, masasayang ang biyaya. Kapag hindi mo pinaghandaan ang pagdating ng biyaya, baka hindi natin alam paano gamitin ang biyaya na iyan.
Nito pong mga nakaraang araw ay nakikita natin yung mga nangyayari sa Visayas, sa Mindanao area at kahit sa Palawan, kung paanong nasalanta ng bagyo at nangangailangan sila ng basic commodities, mga drinking water, malinis na tubig para inumin, pagkain, kuryente. Pero nakakalungkot kasi may mga taong biniyayaan ng Diyos. Mayroon silang stocks. Mayroon silang binebenta. Kaya lang, binebenta ng mahal. Doble ang presyo. Mayroon nga silang biyaya, pero hindi nila alam paano gamitin ang biyaya. Pinagsamantalahan pa yung mga nangangailangan. Kaya hindi nagiging biyaya yan. Bago tayo humingi ng biyaya, siguraduhin muna, handa ka bang tanggapin ang biyaya na yan? Baka humihingi ka ngayon ng boyfriend o girlfriend sa Diyos. Marunong ka bang magmahal? Baka abusuhin mo lang yung hinihingi mo na boyfriend o girlfriend. Kailangang handa ka sa biyaya na hinihingi mo. Baka humihingi ka ng asawa sa Diyos. Handa ka na bang maging asawa? Baka hingi tayo ng hingi, no? Hingi ng hingi, pero hindi ka naman handa, masasayang ang biyaya. Baka humihingi ka ng asawa, pero hindi ka naman handa, sayang ang biyaya. Humihingi ka siguro sa Diyos ng anak, siguraduhin mo rin, handa ka ng maging magulang. Kapag humingi ka ng biyaya, dapat handa ka rin sa darating na biyaya. Next year ho ay elections. Ang eleksyon ay biyaya ng Diyos. Kapag tayo ay pipili ng ating pinuno, biyaya yan ng Diyos. Pero kapag ang biyaya ng eleksyon ay hindi natin pinaghandaan, nako, sayang naman ang biyaya ng eleksyon. Kaya kinakailangang pagdasalan mo rin, sino ba ang pipiliin ko? Ipagdasal. Pag-isipan din at paghandaan, magsaliksik. Tingnan ang track record. Tama kaya itong iboboto ko para sa bayan? Sapagkat kapag hiningi natin ng biyaya pero hindi natin pinaghandaan, baka masayang lang ang biyaya ng eleksyon. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy natin ng simbang gabi, tandaan po natin ngayong umaga na ito, kung may hinihingi ka sa Panginoon na biyaya, paghandaan mo na rin ang pagdating nito. Sapagkat kapag ang biyaya ay ipinagdarasal at pinaghandaan mong mabuti ang biyaya, tunay ngang darating ito sa buhay natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pinangalan ng Juan ang anak ni Zacarias na nangangahulugang mapagpala ang Diyos. Manalangin tayo na may matibay na pananalig sa pagpapala at biyaya ng Diyos.
Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinanggap sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Sa diwa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, matuto nawang magdamayan ang mga pamayanan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Matuto nawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Biyayaan nawa kami ng Panginoon ng isang masaganang ani. Iadya kami sa mga bagyo at kalamidad, alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoon, tunghayan mo po ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming sundin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
ang paghahaing ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagkakandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating iisang Ama sa langit. Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming pasasalamat sa inyong lahat po na nakiisa sa ating pagdiriwang ngayong umaga na ito. Kasama na po ang mga nakikiisa sa online broadcast ng misa na ito. Katuwang po ang TV Maria, katuwang din po ang TV5. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. At gayon din po ang aming maalab din na pagpapasalamat sa mga nagpadala ng kanilang donasyon at tulong para sa ating mga kababayan na naapektuhan nitong dumaang bagyo. Kahapon po ay umabot na po sa 4.1 million ang ating nakolekta para sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang nagbigay nito. Tunay nga po na kapag ang biyaya ay pinaghandaan at ginamit sa mabuting paraan, ito ay nagsasama-sama lalo at nagiging tunay na biyaya, dumarating na tunay na biyaya sa ating lahat. At ito po ay ifo-forward natin sa mga dioceses ng mga apektadong lugar. Hintayin lamang po ninyo ang aming final report kung ano-ano pong mga diocese sa ating bansa na mga naapektuhan ang bibigyan po natin ng ating mga tulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, salamat po sa iyong bayan na patuloy na naghahanda para sa inyong pagdating. Basbasan niyo po ang kanilang kagandahang loob. Basbasan niyo po ang kanilang bukas loob na pagbibigay at pagbabahagi sa kapwa. Panginoon, sa mga natitirang araw na ito ng aming pagsisimbang gabi, alam po naming ihahanda niyo kami sa inyong paparating na mga pagpapala at biyaya. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.